So guys, we're back. Hello. Hello. Konting abala lang po. Salay. Konting abala lang po. This is episode 8 of the Minor Inconvenience podcast. Yes, May sir. delay. May delay? Mm. Okay lang yun. Feeling ko it won't affect the recording man din. Okay. So sir, start things off. Sino bang guest natin for today? Ang guest natin for today's episode is a new band from Partido, from all parts of Partido. We have members from Goa, from San Jose, and from Tigaon. So, we have the band called, sino ba? The band called Mavi. Eto na, woo! In all seriousness, we have, Soul Panic. Yeah, new band. So, here we have Soul Panic Mm-hmm. right here at Kumun. Kumun. Thank you, Kumun. So, what we're going to talk about today is all about DIY Yeah, culture. the DIY culture. Since most of us has been involved with music Mm-hmm. and production of music, is we have here some key points Mhm. we're going to talk about. Mm-hmm. So, about starting from scratch. Yes. So, how did Soul Panic embrace the do-it-yourself approach when creating their music and building their identity? Yan, who wants to answer first? Who wants to answer first? You might as well introduce yourself na din bilang Hi, my name is Mac. So, Mac, what's your role sa Soul Panic? Ako ang guitarist sa Soul Panic. And yeah. Also, our social media manager. Pero di For- mo na nagpo-post. Although, Siya very ang new pa nagpo-post. kasi. We're barely, a week old as a band. Pero may kanta na. Pero may kanta na. May isa We rong- have one song to our name, which is 8. Ano talaga? Dahil ka nag... So, iba lang yung original title niya. Ano yun? Good morning. Ay, sorry. Ano. Next. Paano ka mo paano tayo nakakamap ng isang original song within the span of a day? Mm-hmm. In fairness naman sa atin. I mean, siguro yung nasulat kasi yung kanta because originally, di ba, it was a poem From written Pia. by, so somehow, madali, it was an advantage na we already have something na nasulat na. Siguro Yes, yung, sir. yung struggle na lang dun sa pag-come up ng song is to, yung mismong structure, kasi yung mga parts na kailangan. Paano nabuhay yung Yeah, but surprisingly, we managed to, to come up with something decent in span thanks, of thanks to Mavi. yeah, si Mavi talaga ang driving force ng bandang ito. Siya Yeah. talaga yung mascot ng Mascot. Soul Panic. Si Sir Aybat. And of course, Hello. Ako pala po si Mabi from Soul Panic. Newest banda in Partido. And din So we have had Mavi before sa podcast natin, and he was actually the very first guest ng Minor Inconvenience together with Hannah from Retro Vibes. So can you give a brief kung anong latest mong ganaps as an artist, Mavs? Sure. You can plug your Ito nga pala yung Sige. new CD May CD pala kami guys. ni Mavi DIY. on sale. Ano siya? Bagong EP. DIY. DIY. So DIY ng perfect Soul for Panic. for our episode today kasi it's all about DIY. Ah. Yeah, this is not actually entirely DIY. Collaborative entirely, not effort entirely. from friends. From friends.
kadakal maraming help na dumating from layout sa nag-record. So basically talaga swinerte lang talaga sa mga friends na nag-help from recording to release. So naging lang talaga. Naging swerte lang talaga sa sa mga tropa. So in a sense, it's not DIY anymore. It's not Because DIY. diba do it yourself. Community na siya. Gano'n na siya. Do it with Community. them. DIW. Gano'n Hindi. In a community sense- na siya eh. Yeah, in a sense, DIY pa rin naman, di ba? Ah. Because walang tulong ng some, like a major record label to put out the stuff. Talagang friends lang din helping friends to finish the CD. Parang connections lang din. Mm-hmm. Tapos parang nakaka-build din ng community sa Galing ni Mavi. anyway, Spoken like a real indie artist. sakto lang. Yeah. Nonchalant lang yan. Check out Mavi's EP. Kailan ba release yun, Mav? Actually on sale na siya pala. Yeah. May bumili na ng isa. Yeah. Kanina. Tas pre-order ka mo guys kung trip nindo. Siya? Days EP. Days. Pwede, Mac. Linis, oh. Ganda, oh. Layout from Sound Alarm. Yeah, konsensya yan. Produced by Konsensya Militon ka, Mav. Records. Di, Yeah. okay lang naman yun. Anything for the eksena. Salamat din sa sa Mukna Collective and Community Recording. And shout out din sa Struggle Records. Yeah. Siso, nagpapadangugo. So yan, salamat Mabi sa pag-share ng music sa community. Yeah. So, Messiah ng indie rock music. itong layout ng from Sound Alarm, si Sir Marl ang gumawa. Check it out niyo sa Instagram. Thank you, guys. So, paano ka Sir Marl nakakaisip ng mga gantong ano yung pinaka-branding mo ng Sa sa pagle-layout. pag-layout tapos sa mga t-shirt nagagawa din ng t-shirt ng Sound Alarm. Ayan. Ayan, gamit ni Mavi. It's a From shirt Sound Alarm. Shirt I made from Hindi, saan ba? Sa paggawa ng design. I mean, I started, sa drawing stuff din talaga. Like, I used to draw a lot. But then, nung medyo nawala ng gana mag-drawing, I learned how to use, to rely on Photoshop din when coming up with designs. And yung mostly, siguro yung pinaka-signature, process din naman kasi yun before you find your style. I tried many styles before up until such time na parang nahanap ko nagkaroon ako ng connection dun sa medyo gritty na design, yung parang photocopy, yung parang Xerox, di ba? Ay, oo. Grunge from the words of Yeah. Mavi. Grunge. Galing talaga. Ganon. And usually yung influence ko when it comes to the design is yung mga punk flyers na I see. nakita ko, and then I follow a lot of social media content creators about doing those kinds of designs. And then Okay. basically I ripped them off of the design. Ganun naman, 'di ba? Artist steal. Yan sa dami ba naman ng gumagawa ng mga posters ng mga arts, and it's impossible na wala kang halos kapareha. Pahira muna. So yan. Yan din. Yan sa style. Sa Sound Alarm. And sa pagle-layout naman, since matagal na ako sa not to brag about it, matagal na ako sa DIY culture since 2016 or 2017. I've been releasing my own stuff. Wala, talaga. You just have to figure it out on your own. Trial and error, kumbaga. Yung una ko pang CD na ginawa is parang nilayout ko pa sa Microsoft Word. Yan. Tapos yung drawing, scanned copies lang ng mga doodles ko dati. Ganon. It's a fun process, but at the same time, hindi mo din alam kung magpe-pay off. Pero maganda. Days. And Mavi is actually really lucky to have friends who's helping him come up with this stuff, because Yes, sir. some of us we really have to start somewhere na walang katulong. So mas challenging 'yun. Check it out din doon. Yan. Nagano ka din ng tape sir
Sa tape dati. Parang Oo. layout design. Nagle-layout ng cassette tapes. Anything related to music, like CDs, tapes. As much as I can, tinatry kong matutunan din. Yan. Ingat sis. Bye-bye. Shoutout sa Shoutout Struggle sa Records. Nandito si Records. Francis kaso hindi na nagpakita sa camera. Yan. Also, yan. In relation to that, dati akong graphic artist ni Francis sa Struggle Records. Yan. Pero tinanggal niya ako because of some personal hatred. Galit. Yan lang po. Yan. So, tapos na tayo sa graphics parang How about sa recording? Parang since DIY nga, paano nagre-record ang isang indie artist? Yeah, indie artist. Ano yung process and ano ba yung ginagamit para malaman din ng mga aspiring artist yung we can share. Who wants to share? si Mabi. About si Kasi Mavi. actually si Mavi marami na siyang 8 ng kanta. 18 years old pa lang siya. At 18 years At old, 18 years old. may 8 na siyang kanta na nasa Yan ang nasa biggest flex ni Mavi as an artist. arsenal niya. He's been doing this since anong age, Mabs? 16? Tama? Nag-start din ako sa music career nung 16. So, basically, pa na ako nun, na gitarista sa church. So, until nung 2024 na met ko yung Mukna Collective. So, can you share a little bit, Mabs, about your process as Sa how recording, you record, how you do your DIY stuff? sa recording is nag-record lang ako sa BandLab. Nung may nabili kasi akong effects na yung multi-effect siya. Alam niyo yung yung Cubase. So parang din siya yung effect siya tapos pwede mo na siya maging interface. So ang gamit ko lang na DAW nun, yung parang doon ako nagta-tracking is BandLab. So nung nalaman ko na pwede palang gamitin yung effects as interface, doon nag-explore na ako. Tapos yun, doon ko na nasulat yung yung Lumalayo. Kasi one time may napakinggan akong song yung from John Sam. So artist siya from Taguig siguro, under of the record, sa parang record siya. Tapos yun, sobrang catchy nung kanta niya. Tapos parang nagka-inspiration ako doon. Tapos yun, nag-start ako mag-program ng drum sa BandLab lang. Parang loopers lang siya. Tapos yun, nag-track ko ng gitara. Tapos until na nabuo ko yung whole song. Tapos yun, tapos binato na lang namin sa studio doon kay Kuya Mac. Parang pinasa na lang namin sa parang yung pasa-pasa na lang tapos doon na lang namin siya tig mix ni Kuya Mac. Tapos saka na lang din namin na-record yung vocals and bass. Shout out kay Sir E-Boy, nag-bass ng Lumalayo. Swerte talaga. Swerte lang talaga sa mga tropa. Swerte talaga. Tas yun. Saka din. So, most of my songs din, parang nire-record ko lang yung instrumental tapos pinapasa na lang kay Kuya Mac. Tas doon na lang namin nire-record sa bahay nila or dito sa common yung vocals. Pero one time nag-record din kami dun sa sa bahay nila Sir TF. Yung first track sa Days, yung Ward. So na-record lang namin siya ng isang gabi. As in hindi talaga kami natulog eh. Tapos after nga nun umuwi na agad si Kuya Mac dati. Tapos yun saka kami umaga na kami natulog nun. Tapos yun sa pag-overnight namin doon naka-record kami ng isang kanta and nabuo na namin siya. Tapos tig mix and master na lang. Tapos
now that it came out of the blue. Oh. So Mac, what about your experience with mixing and mastering? Masapugod. Kasi, di ba, like, when we started Mukna, you and I, parang hindi tayo masyadong maalam about recording. Parang we were just trying to figure out things. Pero ngayon kasi, sobrang dami mo nang alam when it comes to recording. So if I'm not mistaken, you're also self-taught when it comes to recording, right? Yes. So, in the essence of DIY, still, you have to learn those things on your own. Tama. So if you want to share something about that. YouTube University. Nandyan talaga lahat ng tips and tricks and things that you do not do sa when it comes to mixing and mastering. So yan. Nasayang na mix ko yung kanta ni Mabi, yung Lumalayo. Kasi para sa akin malinis siya. Hindi naman ako yung pang-professional pero at least yung it sound good to my ears. It sounds Di ko alam decent. sa di ko alam sa iba. Syempre may mga professional yun. Hindi na nga siya lo-fi pakinggan kung papakinggan mo talaga yung actual output. Kasi malinis na din talaga siya compared to other stuff. Hindi siya next level. Track mo kasi yun syempre. Next Syempre level. kay Mabi. Yeah, nandito sa sa Days. So ano pa bang natin? Self-promotion. Oh, so about self-promotion din in social media. About you, Mac? Since social media manager ng Minor Inconvenience. Social media. Pero hindi ako nagpo-post. Sa social media, since this is an age of may katulong ka na sa for example, mag-search ka sa Instagram ng mga tips. Most likely sa Instagram ka makakuha ng tips kung paano mag-promote ng mga paano mo i-promote yung sarili mo. Parang trial and error din yan eh. And hindi naman yan hindi naman yan palaging success yung Pero kung gusto mo talaga i-promote yung, for example, may new release ka, ang sabi daw, parang mag-post ka ng maggawa ka ng content for 30 days. Parang ganun. Only to promote the said song. Content. Oo. So bago ka mag-release ng kanta, gawa ka ng content na ganyan yun. Ganyan So yung ano bang ginagawa dating talaga. nun, let's just say you milk everything na you can out of it. Parang gagatasan mo talaga yung content mo. Kasi pag araw-araw mong napakinggan yung kanta, for example, Lumalayo, araw-araw mo siya papakinggan, you will mamahal basta yung ma-attach ka dun sa kanta. Parang gusto mo nang ulit-ulitin, parang earworm na siya. Tapos hanggang sa maganda to sa hindi nilabas sa Spotify. Pakinggan ko nga ulit ng ulit, mga 10 beses, ganun. So I think it's better talaga to promote your own stuff kasi you have the most I think sentimental value out of it. Si Sir Ivan. Ay. Since we're talking about self-promoting and social media. Introduce yourself, Sir Ivan. Hello. Ako si Ivan, bassist ng Soul Panic. Let's go. Yeah. Hello. Is your soul panicking? It is. Yeah. About self-promoting Sir Ivan, what can you share?
So about self-promotion and social media. social media. Self-promotion and How do you do it when it comes to, hindi siguro, when you're doing stuff for someone and also for yourself, how do you promote things? ano ba? Ano bang isang realm? Mm. Oo. Siguro totoo yung sinabi ni Mac, like wala naman kasi talagang magpo-promote kundi ikaw ikaw at ikaw exactly. So ano ba sasabihin ko? Well, ayun, that being said, there's no really other way to promote it ng mas maganda. Walang ibang mas makakaisip ng better way to promote it than you yourself. Mhm. Sa totoo lang. And like say for example, back when I was doing sessions back then, siguro ang pinaka way ko to promote myself, alam mo yung yung parang tawag dito, secret na audition. Yung parang ko-cover ko yung kanta na ganito, yung ganyan. Until may makaka-notice din sa'yo. And right then and there, parang word of mouth din siya around it. Okay. Ganun yung nangyayari na parang ito. Ako personally, that's my experience. Parang nareko ko kay ganito, ay ganyan. So I ended up playing with couple of bands around the label of Yellow Room. Nice. And so, ayun, yun lang. And because yan, gumawa ka ng mga covers ng mga kanta. Exactly. Kasi, well, to begin with, gusto ko talaga gumawa ng cover. I started doing covers back during the pandemic days. And ayun, hindi ko rin talaga alam na kahit pa paano makikilala ako ni ganito, ni ganyan. And doon talaga nag-start yung sa sessions. And in terms of art naman, because I'm also doing graphics. Yes. So, una, Vexel illustrations, stickers, seryoso. Nakakatulong siya. Yes. Promotional material. Pag nagbibigay ka sa ibang tao, yun din, word of mouth. Parang kanino galing yan, yung sticker na yan. I guess, yun yung pinaka-simplest form of tawag dito, of promoting yourself as an artist alike. So, ayun. So yun. It's one way also of selling yourself, yung gumagawa ka ng covers, di ba? Like you're selling yourself. Right. Pag may naka-notice, magaling, kunin natin, di ba? Parang ganun. Sana magaling ako para sa Yeah. Just to relate to that, di ba? Yung kay Arnel Pineda nga, di ba, ng Journey. Kaya nakapasok siya ng Journey because yung video na kumakanta siya. Na-discover siya through YouTube. YouTube. Yeah. Imagine that. Imagine. He actually landed on the band. Kinuha siyang talagang And band. like, literally, he started from nothing. Seryoso. He's just doing typical Oo. Tapos, it just so happened that a video was uploaded on YouTube. Nawala? Another minor inconvenience. Okay na? Okay na. Tatry lang ni Mac. Hello po. Nawala. Feeling ko lobat. Is this one working? Wala. So this is our way of self-promoting na din. So for every episode ng Minor Inconvenience, as you can observe, there is always a minor inconvenience in our way. And as of now, diba, it's a good thing. You're making most out of a bad situation. Bagong battery yan eh.
So let's try to operate with one mic. So what about creative freedom? What can you all say about that? Making music and releasing it exactly how the band wants. Since we're talking about being do it yourself and independent, sobrang indie. without I should I say external constraints. What can you say about that, Sir Marl? Creative freedom when it being as an oo. Ever since naman kasi when I started sa music na yan, talagang independent din naman talaga kami, and we were not actually hoping na masasign kami ng any major record label. Of course, like every band naman siguro nagsa-start, gusto pinapangarap yun magkaroon ng label, di ba? Because they will actually help you yung ma-promote yung music and ma-record ng mas maayos. But since we were just a high school band in college, and then hindi namin masyadong sineryoso, but we actually love what we are doing. And it just happened na yung eksenang napasukan ko is talagang parang hell-bent on the DIY ethics. Like talagang parang talagang blatantly ayaw na masign ng mga major record label, because yung thinking namin, if magsasign ka, parang yun, may constraints na nga. They have a say on how you should write your song, on how to, or even the title of the song. Because there was this one time with Anesthesia, hindi ko na pangalanan yung record label na nag-alok sa amin. Parang gusto nila kaming isign, pero tinanong namin yung friend namin na may alam sa ganyan. Sabi niya parang magiging parang work na talaga siya. Basically work na siya because you're working for the label. Kailangan parang maging hit song talaga siya. Tapos may say din yung record label on how you should write your song. And minsan pati siguro yung branding ng banda, like how you guys will look. Kasali yun pag part ka ng major record label. Bilang kami, mga punks lang kami. Ayaw namin ng ganun. Parang gusto namin na we're free to write anything we want, to say anything we want, and how we should look like sa stage. Parang nothing wrong with artists or bands who wants to talagang mas sign sa major record label. Magandang bagay din naman talaga. It's good for them. Pero bilang ako personally, I'm from the DIY ethics talaga na eksena. Masaya din naman ako doon kasi even though grueling masyado yung process talaga to put out your stuff, to promote your stuff, it's rewarding din at the same time because alam mong pinaghirapan mo, like from the scratch ikaw lahat gumawa, and then you get recognized by the scene na gusto mo. So it's rewarding para sa akin. So ayoko, personally hindi mali na gusto mo na sa record label, but personally for me na, personally, I'd rather be an independent DIY artist na kaya kong gawin yung gusto ko without someone na telling me what to do or walang pumipigil sa akin na i-express yung sarili ko. That's just my 2 cents on the topic. Thanks for sharing that with us, Sir Marl. Oo nga naman talaga. It's a great feeling na not to be under hindi naman siguro control eh. Parang there's no limitations to what you can do. No restraints. Saka most importantly the external pressure. No pressure na let's say you have to make this song in about 5 months from now. Sabi natin it's supposed to be a hit song and you have to make at least 6 songs kunwari. Ikaw ba, Mabs, ano masasabi mo about dyan? Do you like do you want to work under a record label eventually? Speaking of working sa major record label is for me is parang for now parang di ko pa kakayanin yung pressure. Kasi especially yung may someone na may nagsasabi sa'yo na kung anong dapat yung gawin. So parang nakaka-pressure din. Is parang minsan yung mga song na sinusulat mo is
hindi na din naman talaga na nanggagaling sa'yo. Sinusulat mo lang kasi for them para ma-please mo yung sabihin na lang natin na parang yung label na yung boss mo So parang hindi mo na talaga na-express yung sarili mo kung anong gusto mong isulat. Kasi ganito yung pinapagawa nila. So parang for me is mas pipiliin ko pa yung talaga yung malaya ka na gumagawa ng music. So parang although medyo struggle din talaga siya sa start kasi especially kung solo artist ka din nag-uumpisa pero if may opportunity na gustong may mag-help sa iyo so accept mo lang kasi dito sa sabihin na natin dito sa common is parang ang goal talaga dito is makapagbuo ng community ng mga artists. So yun if may mga struggle kayo PM, di joke. So wag lang kayong mahiya at matakot mag-reach out sa other artists kasi tutulungan din naman nila kayo pag yung ibang artists. What if Soul Panic ask you for help, Mavs? Syempre ibibigay ko ang the best para sa band. Actually, we've had a bit of comments regarding sa Ache. Yun daw intro, it's very Mavi daw. So, I think may may na-develop na din si Mavi sarili niyang signature na din. Very good, Mavs. So proud of you. So ang next naman natin is all about designing your own merch. So what can you all say about designing your own merch? Siyempre. Si Sir Ivan muna. What about you, sir? Wala naman ako merch, man. Matatawag naman merch yun. Yung mga stickers. This one is about creating artwork, t-shirts, stickers by hand or in collaboration with other artists. Sound alarm. What can you share all about that, Sir Ivan? Sa akin, babalik siguro ako dun sa sinabi ni Merl. Like, I started doing different type of art. And parang along the way, dun mo ma-figure out kung ano yung style mo, basically. Ganun. And ako personally, I ended up doing Purple and Teal, man, di ba? Very, yun yung napansin ko sa akin. And in terms of the actual style naman, parang wala eh. Pero I think I'm leaning towards more into the colors talaga. Mahilig ako sa colors. So, ayun kung makikita nyo rin yung mga pinopost ko, it's like very high contrast na colors. I really like doing complementary. So, yun nga, purple and yellow, yung mga ganyan, green and red, orange and... Yes, sir. Parang, I don't know, somehow, pa rin, parang corporate pa rin yung atake. Ganun eh. Ayun. I think it's best for the starters. Starters? I mean, it's best for everyone talaga to, if you started doing art, parang, tuloy mo lang. Legit sobrang cliche yun nun, pero totoo yun. Because along the way, you'll figure out na, ay, parang ito, okay ako dito. Hello? So, ayan na. Nabalik na. So, about designing your own merch. How about you, Mavs? Diba, you've been designing a lot of your stuff lately.
with the help of sound alarm. How about kasi hindi naman siya necessarily on your own. It can be collaborative effort. What can you share about making your own merch? Since may may pinapromote ka. Ang masishare ko din is yung as nagsa-start pa lang talaga ng nagde-design ng mga graphics. So I've been doing mga pub mats sa mga events dito sa Common. So yung iba ko din talaga gumagawa. So as a beginner na sa graphic arts, parang ito talaga yung pace na parang nagagather ka pa ng idea from other artists. So yun. So parang naghanap ka ng mga inspiration. Tapos yung parang nagsisika din ng mga advice from other artists. Kasi di din naman talaga madali yung pag-graphics. So mag-google ka talaga ng oras sa especially kung lalo na kung kulang yung mga available na device na nag-edit. So yung resources, ako din nag-edit lang ako ng mga pubmat sa phone lang. Tapos may mga encounters din na sobrang bagal ng internet. so welcome to the Philippines. So may ganun talaga. Welcome sa Buyo. So talaga yun. Shout out sa Buyo. So parang yun yung mga experience na ganun is parang para sa akin is na din yun motivation na din yun na someday pag nagkaroon ka na ng magandang resources, pa kayo yung potential na kaya mong gawin kasi nakakagawa ka na ng maayos from this resources na limited lang yung resources mo. How much pa kaya pag may pag may available na mga maraming resources na maayos na gamit. So yun, so sa mga mga starters kagaya ko. So yung lang. So ipagpatuloy nyo lang kasi may papupuntahan din naman yan. Kagaya nila Sir Marl, Sir Ivan. So si Kuya Mac din gumagawa din siya ng mga graphics. So yun. So how about you, Sir Marl, when it comes to creating merch? Kasi creating merch ba? Designing your own merch. Oo, because before ang side hustle ko ay gumawa ng t-shirts. I accept naman like designs from my clients, like if they have designs of their own and then I print it on a shirt, ginagawa ko pa rin naman yan. Pero ngayon kasi mas gusto ko din gumawa ng sarili kong design, creatively, may creative freedom na parang yun nga ang mahirap when you're selling something. Sobrang niche kasi ng market. Alam mong yung style ko, like say for example, heavy ako sa style ng madaming pusa. Yung ganun. Tas yun yung style ko dati. May face ako na sobrang daming pusang designs ang ginagawa ko. Tapos although madami namang cat lovers, but the point is, ang style na ginagawa ko pusa, tas nilalagay ko sa mga ganyang sitwasyon, like itong medyo ominous yung style or medyo evil yung dating. Although madaming cat lovers, pero konti lang din naman yung market ng mga tao na mahilig sa pusa and at the same time mahilig sa, siguro, for lack of a better word, sa metal. Ganon. So medyo mahirap din ibenta, pero meron siyang kasi rewarding siya para sa akin because I get to do the stuff that I want without anyone holding me back to do it. And then if someone buys it, then thank you. If wala, because to be perfectly honest, I've made a lot of designs na hindi naman bumenta. Suntok sa buwan minsan eh. You'll never know if magugustuhan ng tao yung design na ginawa mo.
yan. Pag medyo mahirap din yung paggagawa ng designs for t-shirts because kasi yun nga like what I mentioned earlier, sobrang niche lang ng market, like mahilig lang sa pusa, mahilig lang sa punk, mahilig lang sa metal or mahilig sa mga underground bands, diba? Because when you make something na mainstream, madaling ibenta. Say for example, mag-decide akong gumawa ng design na na yung Arctic Monkeys, ganun. Madami Nirvana, madami nang may alam, diba? Beanie, mga ganun, like yung mga like Guns N' Roses, Mobsters. Madali siyang ibenta, pero I chose the path kasi na parang ang kinikater ko yung mga medyo underground bands. But I feel bad for it sometimes because parang I'm making money out of these bands. Diba? Like gagawa ko ng design. Say for example, Turnover. Gagawa ko ng design ng Peripheral Vision na sarili kong gawa. Tapos gustong pagawing t-shirt. Diba? Pero yun. Yun lang din. Mahirap siya. Like what same sentiment kami ni Sir Ivan na paghanap ng style, mahirap talaga, pero you just have to keep doing it. Siguro mangilang-ilang artist ang ni-rip off ko bago ko nahanap yung sarili kong style. It will happen, talagang mangyayari yan sa phase na yan. If you're trying to look for your style, there will come a point na mang-rip off ka ng ibang artist, diba? Like yan, marami na. Like say for example si Julien, there was a time na nahilig akong gumawa ng comics, nirip off ko yung style niya. May time na mahilig ako sa metal, si Manong Ron. Different artist. Parang phase siya ng life ko up until such time na naging confident na ako sa style ko. Pero yung style ko, it's a blend of everyone na nirip off ko siguro all throughout. Saka that's a big big progress. Creating your own, I guess, signature when it comes to style, even with music. Na when you see this, katulad sa akin, I immediately know na, probably gawa to ni Sir Marl. even with Sir Ivan, magaganda sir yung recently Sir Ivan has made most pala, lahat naman dito, made their respective posters for the last event ng Commune, which is yung 1 year of community. Lahat may lahat sila. Tas you can really see you can really see the personalities nila with ay meron. Lang sa akin lang kasi yung may explicit na content. It's only for let's say special someone is Sir Marl. Eventually, I'll send it to you. So the next moving on to the next topic. Naman? This is about booking your own shows. How about that? This is all about organizing na. Let's say, organizing gigs at spaces like Commune and working with friends or other bands to make it happen. Anong masasabi mo? How about you, Mac? What can you share about that? Wala. Charis. Hindi ko alam. Parang ang maganda kasi dyan, tawag doon, mag-invite ka lang ng kilala mong artist. For example, uy, tropata ka, tugtog ka sa 7th May. Parang ganun. And maganda din yung parang DIY na approach dyan kasi ma-feature yung mga local artists mostly dito sa partido, 'di ba? Parang may sila, may spotlight. Since may event nga dito, parang yun yung yung time nila para mag-shine. Tapos sana yung mga magsuporta din sa mga ginagawang event kasi pinag-preparean din yan mga kanta nila, galing din yan sa puso nila, parang ganun. Tapos
na sa paghingi ng sponsor, di naman gaano need. Kahit nga pagkain nahihiya kami thank you Ate Yani sa And thank you sa Common sa sa pag sponsor ng event pala. Sa pag ng place for us local artists. And sa community recording, di din kayo makakapag like yung magandang wala din kaming yung the best na na equipments, pero it just works perfectly sa sa DIY scene. Yeah, DIY scene. DIY approach talaga. May amps kami, tapos yung speaker na provided ng Common. It turns out na mabuti yung yung event. Kasi di naman kailangan dito yung sobrang bongga na sound system kasi malit lang naman yung space. Rinig na minsan nga nabubungog pa kami sa drums. Basta nadong tultul kang tao, okay na yan. May man problema sa sa tanog kang mga gitara, etc. So yan. Kung gusto niyo magsabi lang kamo. For example, gusto niyo mag-single launch, EP launch. Magsabi kamo sa mo or sa Common if gusto niyo magpa-event. Kasi yaman ni kami para magtabang sa imong ipapa-event ganun, arke. So yan malang sabi ko. Bumabs, may share ka ba about organizing? Yeah. Sabi na yan si Mabs at my very young age. So yun about din sa sa event organizing. So papasok na din talaga diyan yung yung connections din talaga sa mga sa mga friends na So shoutout pala sa sa Likhang Diwa. Friend din namin yun si Ate Sheen. Event organizer din sila sa Naga. So yun, connections din talaga. So tapping someone, so lalo sa especially sa venue, sa sponsor, sa sounds. So yun, maraming salamat po sa sa Common and Community Recording. So dami ko tuloy na re-recall sa sa event organizing. So may din nun may first event akong inorganize nung Hindi, yung first time ko mag-organize ng event. So siguro ako nun grade 11. So may nabuo kaming banda dito sa Common. Tapos parang nag-launch kami. So yun. So dahil din talaga sa connection is nagkaroon kami ng ng venue kasi yung auntie nung isa naming kabanda, si Peng, yung bassist, is may sariling resort. So yun, nagtap yung yung family ni Peng doon. So doon nagkaroon kami ng banda. So humingi din kami ng sponsor. So sa Cafe Maria. Thank you po Ate Pat, and sa Common. So tapos yun, yung parang trial and error din talaga naman yung yung event organizing. So yung para sa akin is yung Sheridan Lunch is din siya, success and and error yung lunch kasi yung din, yung good part din doon is na-handle namin yung napakaraming artists that night. So siguro kung na-recall ko pa yung performer doon is nasa 30. Oo. 13 ulo yung magpo-perform doon sa RMG Resort. So yun. Tapos na-manage naman namin siya. Tapos marami din naman nanood. Tapos yun, parang nabawi naman yung yung pagod. Pero
sadly yung banda namin is di na naka-perform sa sobrang sobrang sa sobrang dami na ng and super late na din yung event na tapos. Parang nagkaroon na ng inconvenience. Major inconvenience. Hindi talaga yun, sobrang hassle talaga. Parang grabe talaga yung nangyari. Parang pag nare-recall mo matatawa ka na lang sa mga nangyari. Talagang So great experience din yun. Pero so yun, trial and error din talaga. What about Mabs? What can you say about Comun's recent gig or event since kayo ni Mac ang nag-organize? So yung nag-start na kami dito sa Comun is talagang nag-stick talaga kami dito kasi ito na talaga yung parang yung parang playground din namin sa yung pag-organize ng event kasi madali lang itap yung owner. Salamat po Ate Yani, Kuya Chito and Malay. So yun parang yung madali lang kasi silang lapitan. So parang mag-ask ka lang talaga ng mabuti. So papayag naman talaga sila. So tapos yun, parang magkakaroon lang kayo ng terms and agreement. So parang syempre susundin din ninyo yung house rules dito sa Comun. So syempre sa pag-accommodate din ng mga artists. So parang ganun. Ang saya nung dito na talaga kami parang yung last year nga yung sa banda namin. So ako din nag-organize din and Mukna Collective. So salamat sa help ni Kuya Mac and Ate Pam. So nagpaano kami noon yung December Ember, Don't Be a Stranger. So siya parang year-end show siya na 3-day event siya. Parang Friday to Sunday, tapos gabi-gabi may live show. Parang may live show. Tapos yun yung mga mga recent events. Tapos yung mga recent events nga parang naging madali na lang for us kasi sa connections nga, salamat po sa mga nag-help para maka-create tayo ng ng community ng mga artists dito sa So yun nga sabi ni Kuya Mac, if want nyo magpa-event, pag-promote ng mga songs nyo or art nyo. So reach out lang kayo sa Comun and Mukna Collective is willing to help din para sa mga artists na nagsistart pa lang. So salamat sa sa mga friends, Comun, Mukna Collective, Community Recording, and also sa mga other friends namin. So for helping us throughout sa journey namin as an artist. So yun. Yan, about sa booking, sa pagtugtog sa mga event, especially if you're a DIY artist or you're just starting, you're not under any record label or any other management. If you want to play at gigs, ikaw ang magko-contact. Like, you actually have to put yourself out there. Contact mo yung mga production if you really want to play at their gigs. You really just can't expect na i-invite ka. Like, i-invite ako ng gusto kong prod na to because I want to play in that specific gig. Sometimes, pag starting pa lang, ikaw mismong lalapit. Like, may kiusap ka. Like, pwede ba tumugtog dito? If payagan, good. If hindi, yun naman talaga pag starting ka, hindi ka makakapag-expect na like someone will invite you because yan, basically, you're just starting. Wala pang masyadong material. Bro? Even if you're in a label daw, ganun pa rin yun. Ikaw pa rin mag-reach out sa mga productions. So yun lang, 2 cents lang naman when it comes to pag DIY artist ka, you really have to put yourself out there talaga if you want to play at these different productions. Yan lang naman. So, since na mention ni Mabs yung about sa naman, So, ang next naman dito is about building a community. So, sa speaking of building community, so please guys, as
as community, magdalan ka mo sa sa Friday event ng Social Clicks. So Click Social pala. Sorry. reverse. Nasa event ba ng Social Clicks ang Panic Soul? Oh. So guys, we're hosting Inconvenience Minor. So you guys, speaking of community, please come sa sa event ng Click Social. Yeah. Shit. Sa Friday. So happy Pride. So yun, as happy Pride. Fried chicken. Please drop by pag sa Friday 6 p.m. yung event this Friday sa here at Comun. The title of the event is Bading. Yan pa talaga yung title. Especially may promotional materials na outside. And tickets are on sale na. You can approach Mac, Click Social, Comun regarding that. So, does anyone have something to share about building a community? Hindi kasi talking about community, ako pinakabago dito sa mga tropa. Seryoso. Even, alam mo yun, without them doing anything, napatropa ako sa mga to. And they really are such a bad influence. So, hindi, nakakatawa lang. Like, if you wanna, find new friends if you're around Partido. I mean, common folks are really welcoming for real. Exactly why I ended up with Soul Panic, sadly. Hindi, I mean, di ba? Like, I also get to know, alam mo yun, friends of friends, nila Marl, nila TF, ganyan. And I mean, the people here are awesome. Even them people that I don't know yet, you guys are awesome. Lupet talaga ng community nito. Ikaw, Sir Marl, what can you say about our community? Our community with mobs outside. Like nasabi naman ng lahat na ng tropa about sa community sa Comun. Masaya lang because parang mahanap mo din talaga yung circle mo. Mga people with like-minded people. Like kami, kaya nabuo yung banda namin because yan, mahilig din kami talaga sa music. Maliban sa laging nakatambay kami sa labas, parang spur of the moment lang yun. Buo tayo ng banda, ganun. And unfortunately kasi tropa namin si Mavi, kaya sinali na lang. Unfortunately. Hindi, joke lang. Pero gumagana. Wala pa rin. Yan, pero yan, if you, sa mga hindi pa nakakapunta ng Comun, yan, bisita kayo, baka makahanap din kayo ng mga new friends. Yeah, friends. Even more than friends. Hindi lang sila friends. Ka talaga. So the next one is about learning new skills, staying true to their sound. Anong masasabi nyo? Kasi since it's all about DIY and creating your own brand din. Ano nga ni si Apot? Learning new skills sa YouTube. YouTube lang talaga yan. Mag-watch ka ng ng other artist din. You may learn a thing or two sa ibang artist.
Tapos yan sa pagmixing, maghanap ka din yung mas matibay sa iyo. Kasi yun yung magiging mo. Paraan para lamangan siya. Parang ganun. Ay, sorry. Ano sabi ko? May minor inconvenience number 2. May sensei tapos may estudyante. Siyempre, lalamangan mo si mo. Tapos masabi si mentor mo, it's time. Ganun. Yan. Masasabi mo ba, Mac, na it's time na for Mavi? Joke lang. Siyempre, it takes time. Yan yung masasabi. It takes time. Sa learning a skill. Joke lang. Si Mavi, matibay siyang artist. Like, first niya pa lang, dati sabi ko yung ako mag-ibang pubmat. Tapos, paggawa ng pubmat, ang gaganda ng mga pubmat niya, promise. Tapos ngayon si Sir Marl Labad niyo nilalaman, Sir Marl, paano ba maggawa ng ng layout ng CD? Tapos gumawa din siya ng sarili niyang CD papagawa pa. Paano mag-layout ng CD? Tapos ginawa na. Pubmabs. Tapos yan, din siya, nagsasariling record na din siya. Hindi na ako kailangan yan. Joke lang. Jokes are up. Yan, maghanap ka lang ng community na gumagawa ng ginagawa mo. For example, dito, sa pag-perform, makaka-learn ka ng things sa ibang people, ganun. Minor inconvenience 3. Lobat na ba? 20%. Okay lang yan. Ang importante. Okay lang yan. Wag mo na. Tuloy lang. Sige. Oo. Okay, i-wrap na natin ito. Salamat. Maghanap ka mong community. Yaon kami digdi. Tapos, kung gusto niyo magpa-event, magsabi lang kamo. Kung gusto niyo may invite, magsabi lang kamo. Kung gusto niyo masiram na kape, magdigdi kamo sa common. Kung gusto niyo malapit na recording, magsabi kamo kay Mabi. Kung gusto niyo malupit na CD layout, magsabi kamo kay Mavi. Sa podcast, kung gusto niyo maging part ng ng minor inconvenience, sabihan lang din si Mavi. Tapos kung gusto niyo i-book ang Soul Panic, sabihan lang din si Mavi. So, yan. Salamat po. So, for our end segment, ano bang masasabi natin na minor? Actually, madami na. So, anong mga lessons na na-learn natin today? Maybe mag-charge and magdala ng extra mic, extra XLR for the mics. Ano na? Sabi ni Mabi mag-heads up daw na maaga. Actually, out of the blue din kasi tong episode na to. Where this is spontaneous and out of the blue din dahil we're compensating for last week's. We missed 1 week ng pag-produce ng podcast. Making way for Soul Panic. So, nagbanda lahat. So,
always remember, it's not a bad life. It's just another minor inconvenience. Bye-bye.
was 8, our original cover